For the past few days, si Rico yung naghahatid sundo kay OJ sa school. Late na kasi akong natutulog, kaya late na rin akong nagigising. Di na ako nakakasama sa school. Pero kahapon, naisipan kong sumama sa pagsundo since wala naman akong hinahabol na deadline sa work. 9 years na kaming nakatira dito sa amin, and dati daw itong tambakan ng basura. Yun daw ang tipong nangangamoy talaga. Buti na lang naisipan nilang ilipat somewhere else na malayo. Sa tuwing napapadaan kami dito, palaging sinasabi ni Rico na balang araw, bibili siya ng lupa at dito magtatayo ng bahay. Ayaw na niyang lumipat sa ibang lugar kahit problema talaga yung tubig. Parang na love at first sight yata, gaya nung una niya akong nakita. Pag nasama talaga tong dalaginding, alam ko na agad yung chorus. Papasok sa shop na to at magtuturo ng kahit ano. Buti na lang di mahal yung mga binibenta dito. Naho-hold up talaga ako sa lugar na to. Anyway, 4 PM yung out nila sa school at minsan binubuksan yung gate mga around 3:45 na. Kaya kanya-kanyang pwesto sa paghihintay yung mga magulang. Nung dumating kami sa classroom, di pa sila tapos kaya tamang hintay lang dito sa labas. Itong isa naman, enjoy na enjoy sa lollipop niya. Uwian na at ang lakayan ng smile ng kuya nang makita ako sa labas. Daddy niya lang kasi yung ina-expect niya. Ngayon, tatlo kaming sumundo sa kanya. Kahit paminsan-minsan nag-aaway, ang sweet pa rin nila sa isa't isa. Parang Tom and Jerry lang, love and hate relationship. Paglabas ng gate, hold up na naman, ice cream na tigda 10 pesos. Nakita ko rin yung mga nanay na kasabayan ko dati nung kinder pa si OJ. Nakakamiss yung chikahan at yung mga maritas moments. Ayun na nga at pauwi na kami. Medyo malayo-layo yung nilakad din namin kasi napalayo yung park ng daddy nila. Ang daming sasakyan. Kahit public school lang, halos lahat ng tao may sasakyan na. At ayun, napag-iwanan na kami ng dalawa. Ito naman kasing kasama ko, ang bagal maglakad. Pag kumain pa ng ice cream, ayun, parang tinatakam pa talaga yung every bite. Saan nga ba umaabot yung 10 pesos na ice cream mo? Itong dalawang to, parang sa bahay na yata ito mauubos eh. Itong daddy naman namin, hapakasuplado. Siguro nagalit to kasi di ko nabilhan ng ice cream. Sorry na. Bago umuwi, dumaan muna ako sa suki ko ng frozen goods kasi wala nang pambaon si OJ for lunch. Even sa breakfast namin, wala nang maluluto. Malapit lang naman din sa amin. Kaya bumili na lang ako ng ilang piraso. Ito may chicken nuggets, tsaka itong Pure Foods longganisa, itong paborito ng mga bata na hotdog, and of course, yung paborito ko na Japanese siomai. Dumaan na rin kami sa nagbebenta ng mga gulay at bumili ako ng kangkong at string beans. Ito na yung magiging hapunan namin. Dapat healthy living. Nakakita kami ng mga kalabaw sa daan na sobrang kinatuwa naman ni CJ. Ang babaw talaga ng kaligayahan ng mga bata. Kalami na lang mubalik pagkabata. Why problema? Sige ra jud tagdula ba? Dati-rati, problema lang natin kung magkano yung baon na ibibigay sa atin. Eh ngayon, tayo naman yung namumblema kung ano yung ibibigay na baon sa mga anak natin. Ay, buhay nga naman talaga. O siya, hanggang dito na lang muna. Magluto pa yung tao ni og panihapon ng mama. Storya tapuhon mga higala. Bye-bye!